Hallelujah. At ang sabi nga sa salita ng ating Panginoon, ang isang kagalakan ng mga anak ng Diyos ay yung magkasama-sama sa pagpupuri sa Diyos na dakila. Okay? Kaya purihin ang ating Panginoon. Sino po magaling sa Jesus Way? Oo, kakot yata napunta. Salamat sa kanya po, katulad na sinabi po sa inyo, sa kagalakan ng mga magkakapatid ay nakakasama-sama para sa gawain ng ating Panginoon. Atin po isang kalakasan, isang encouragement sa atin, sa pagpapatuloy, para hindi tayo manghina, maiwasan ang kabulukan espiritual, kundi mapanatili yung kalakasan na nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kaya ang ating po pag-aaral ay patungkol din po sa ito po'y karagdagan. Amen? Karagdagang impormasyon patungkol po sa church growth. Amen? At itong ating tatalakay, ito po ay maaring familiar na. Ang sabi nga ng ilan ay maaring yung mga verse na ating binabasa, ito po ay gasgas na sa mga pulpito. Kaya lamang kung bakit nagtataka tayo dahil ito po ay paulit-ulit. Siguro lang ang kasagutan po doon dahil kulang na lang siguro sa aplikasyon. Amen? Nakikinig po ba kayo? Ano nga po yung sabi ko ulit? Maaaring kulang na lamang doon po sa pagkasagawa at pagsunod sa sinasabi na salita ng Diyos. Amen? Kaya po, ganun po yun. Kaya nung nakaraang buwan, tinalakay po natin yung church growth, atin po pinakita po yung ilang mga informasyon patungkol po sa church growth. Ang sabi doon, number 1 po, evangelism. Kapag ang church ay hindi nag-evangelize, mga Kristiyan ay nag-evangelize, hindi lalago. Amen po ba? Pero pag ang church ay sama-sama nag-evangelize, hindi kakatakang lumago ang church. Amen? Sabihin ng evangelize, pag-evangelyo doon sa mga tao niligtas na hindi pa mga manampalataya nakakasalibuha mo diyan sa iyong paligid. Amen? Mission. Kaya sabi ko, hindi mo dapat ang church ay maging community church, kundi kinakailangan maging missionary church. Amen? Dahil tayo, tinawag ng ating Panginoon, tinawag niya tayo sa isang layunin sa mundong ito para mag-mission. Naunawaan po ba ninyo ang layunin ng pagkatawag na sa inyo? Hindi ho tayo tinawag ng Panginoon para dadalo na ng linggo, pagkatapos ay wala. Dapat ay isang totoong Kristiyano, mayroong ginagawa, nagbibisyon siya. Amen? Sa kanyang sambahayan, sa kanyang kapitbahay, kaibigan, yan. At siyempre napakalaga rin sa paglago ng church ay yung panalangin. Nakita po natin bago po bayo, bago mag-increase, mag-multiply, ang unang mga manampalataya, ano niyo po, sila po ay nagpasimula sa sama-samang pananalangin sa church. Amen? Doon pa na, kung sa mga Bisaya, no? Iba na ba? Giving, lagi kasama, pag-ibigay. At yung pag-ibigay, yung lagi nagtatalunan sa doon sa temple. Wala na daw touch o ano. Kaya sabi, hala, sige, alin susundin natin? Yung touch o yung giving? Sige, alin ang mas malaki pagkasunod natin? Yung touch o yung giving? Giving, mas malaki yan. Kaya tayo kung nakaunawa dito na pinagpala dahil nakagawa ng pag-ibigay, hindi na 10%. Yung ilan talaga, 80% pa. Malaki na. Bakit nga naman ato ng pera mo mayaman na? E di gamitin natin ito para sa gawain ng Panginoon. Gamitin natin ito sa pakikipagkaibigan sa mga tao, ang kaimanan. Kaya pagka mayaman ng church, nakakatluin siya, mabilis pa rin ng Panginoon. Amen? Kaya dapat bagong mayaman ang mga taga-GFS. Hello? Hello? Bakit? Kaya bininiwala kayo mga mayayaman. Sino yung kilala yung tao na nasabi nga ay mayaman pero naghihirap? At ang bunga naman ng kanyang paghihirap, ang mga mananampalataya naman ay yumaman. Siyempre si Jesus Christ sabi niya, siya naghihirap para kung tayo maging mayaman. Sino walang mayaman? Huwag nga sabi kayo mahirap. Sapagkat ang mayaman, sila po ay mayaman lamang dahil sila may pera.
Pero tayo mas mayaman sa kanila. Tayo may pera, pero kukunti na ng pera. Pero wala sila dito. Bakit nasabi na tayo mas mayaman? Ang mayaman, napatawad na ba ang kasalanan nila? Sino ba ay mayroong kaligtasan na? Sino ba ay mayroong kapayapaan? Makita natin ng taong mayaman, walang payapa. Kaya nga, yung mayayam, makita nyo, marami security sa kanilang bahay. Hindi pa palisa sila. Baka pasukin at higit. Na bakit nasasabi natin tayo mayaman sapagkat tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Maraming tao na hindi pa nagkakamit ng eternal life. Kayo ba yung eternal life na? Dapat kayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya kayo nandito dahil ligtas na, hindi para kayo maligtas pa. Ligtas na kayo nandito. Ang next, sabi ng Biblia, inaramdam sa iglesia ang mga naliligtas. Amen? Okay, kaya sabi dito, dapat alam natin na ang sabi nga ay layunin kung bakit ka tayo nag-church. DFL. Alam na ba niyo yung layunin? Bakit na tayo ang church? Ang vision? Amen? Ang sabi nga ay maipangaral ang salita ng ating Panginoon maabot ang buong mundo. Ang tawag ng ating mission. At syempre, sabi ko, dito ang isang pampatandaan na malago ang church. Sabi nga ay nanganganak. Ang church. Pagka ang church ay marami na mga chapters, bayan-bayan siya yung malago na. Pero kapag ang church ay ilang pa lamang chapter, halimbawa dito pala sa Quezon, ibig sabihin, hindi pa malago yan. Amen. Eh, ang church dapat parang malago, manganak ng manganak sa mga bayan-bayan at hanggang sa, ang sabi nga ay hanggang sa apat na sulok ng daigdig. Yan po yung isip natin. Amen po ba? Dapat kasama tayo doon. Amen? Dapat alam natin ang mission ni Jesus. Dapat alam natin ang mission natin sa Panginoon na kung bakit tayo ay inawag ng ating Diyos. Dapat alam ng bawat isa. Okay? Ngayon, mayroong karagdagan katulad niya, kailangan pong pinasadahan nyo kasi mas alam niyo po, sabi, bali dito sabihin kapag basta napapakinggan, hindi susunod, ilang percentage lamang ang nasasagap. Amen? Ng mga nakikinig. Pero kapag kayo ay nagsulat sa notebook, habang ito ay nakikinig doon sa mga nagsasalita, makalimutan mo nga yung panahon na kung saan ay napakinggan mo, pero pag naalala mo, titingnan mo lamang ang iyong notebook, ito pala. Amen? Kung saan, pag nakita mo, nagkaroon ng kapahigan sa pakinggan mo, nakita mo, yun ay pwedeng magamit para i-share sa ibang mga tao. Amen? Kaya ang ating pong pag-aaralan pa ngayon, patuloy pa rin sa church growth ay yung number 1. Yan. Ang sabi nga sa English ay, be perfect and spirit. Sa Romans chapter 12, ang sabi doon, verse 1, wala tayo sa mathematics. Ang sabi doon ay magpakasipag kayo at huwag maging tamad, aray. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon, magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Amen. Sabi doon, sa ibang salita, sabi doon ay maging maalam doon sa Tagalog po ng English version ay maging maalam. Dito naman sa makabagong salita dito ay magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon at huwag kayo maging tamad. Pero ang sabi doon, maging maalam. Okay? Kaya, ang sabi nga, lalaro lamang ang church kung ang mga mananampalataya ay meron pong alam sa paglilingkod sa Diyos. Nagilingas. Amen? At ang sabi nga, yung pagiging masipag. Alam niyo po, yung po masipagan talaga, ito po na sa personal sa akin pong buhay,
nung magpasimula ng maglingkod, talagang sabi nga ay todo lakas ay ibinigay na. Kaya sa pag nag-ibang panahon, tumatanda, medyo physical, weak si Pastor Francis. Amen? Pero medyo hindi na talaga katulad ng dati yung aking ginagawang paglilingkod kasalukuyan. Amen? Pero naranasan na. Marami mga pagkain medyo kakailan na, medyo hindi na kagaya ng dati. Pero ngayon, mas bata kayo sa akin, mas pwede pa pa ninyong ibigay yung inyong lakas para sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah! Kailangan maging maalam. Hallelujah! Sabi doon, kailangan, ano ba yung, kayo po ba'y, ano yung kalagayan yung spiritual ngayon? Sa tingin ninyo. Kaya ba ito sa malamig o doon kayo sa pagiging maalam? Kayo po yung nakakaroon ng inyong sitwasyon o yung kalagayan spiritual. Alam nyo, ang sabi niya, kapag ka ang isang Kristiyano ay hindi maging masipag, hindi maging maalam, alam nyo, nagkakaroon ng kapighatian ang Holy Spirit. Kasi hindi mag-manifest sa iyong buhay yan. Diba? Kaya naman, kapag kayo gumawa para sa gawa ng ating Panginoon, na merong kasipagan, ano yung nararamdaman mo? Pagka ito ay gumagawa para sa ating Panginoon. Siyempre, nagiging maalam ka. Nag-aapoy-apoy. Diba? Hallelujah. Kailangan merong apoy. Kailangan marami mga dahilan kung bakit maraming Kristiyano na nananamig. Hindi maalam. Maaring, ang sabi nga ay hindi sila, ang sabi doon ay aray, ang sakit sabihin, tamad. Di ba? Yun ang handay na kung bakit hindi malamig, hindi maalam, at ang naging resulta nito sa church ay hindi lumalago. Yung pala ang magiging resulta kapag ka hindi maalam ang mga manampalataya, hindi lumalago ang church. Pero tingnan namin pagka ang lahat ng manampalataya maalam, hindi nalagot. Kasi naglalagot lang sila eh. Kaya ibig sabihin kapag lahat ng manampalataya naglalagab lang, ibig sabihin lahat ay gumagawa, ibig sabihin lahat ay kumikilos. Amen. Kaya ano nyo, malimit ko rin sabihin, na sa buhay, paglilingkod, hindi ako sapat na tayo po ay maging Sunday Christian lamang. Amen? Sino po naniniwala doon? Hallelujah. Kaya, ano pa? Tamo natin, mapasin natin. Bakit tumago ang unang mananampalataya? Sa palagay niyo po, kung bakit lumago ang unang church? Amen. Bakit lumago? Bakit nag-increase? Bakit nag-multiply ang church? Dahil sa gumawa sila talaga na may maalam at mayroong kasipagan. Katulad na ating binasa sa Roman chapter 12, verse 9. Amen. Kaya tanong, ano ang kalagayang spiritual na bakit sa atin ngayon? Malamig ba? O mahigit? Bakit? Sabi nga ng mga manginaro, kapag daw ganito mga panahon, ang mga Kristiyano daw ay bago mag-December, ang kalagayan daw ng Kristiyano malamig. Pero pag December na, yun, nagpapasimba na kumain. Bakit kaya? Siguro dahil sa mga tatanggaping regalo ng December. Hallelujah. Marami na sasabi natin yun dahil marami na tayong karanasan. Ilang taon naman tayo sa paglilingkod na obserbahan natin yung mga tao. Amen? Kaya pinakikita lang dito talagang sikapin natin. Diba? Magsikap. Bilangin tayo piling. Ni Apostol Pablo kay Timothy, magsikap ka. Magsikap ka sa buhay na ito, tono sa buhay ng lahat ka.
Amen? Kaya nga pagkagawa ng mga bagay dito, iyak. Pagka naranasan talaga yung pagiging maalam, mabilis. Kahit hindi na utusan, igagawa. At lahat ay gagawa. At ang maganda rin po, lahat ay buwa, iyak na lalagyan Diyos katulad ng nauna si Juan. Be fervent in spirit. Maging maalam ang ating spirito. Pangalawa, nais kong sabihin sa inyo sa umagang ito, hallelujah, be friendly in speech. Yan. Ang sabi doon sa Kawikaan chapter 18 verse 24 na ang sabi doon ay nagpaparami ng kaibigan. Pinakli ko na lang. Yan. Para kaibigan ka. Diba? Yun yung isang napakagandang kalalagayan ng isang tao, lalo higit pagka ikaw ay hikayat mong kaluluwa, dapat ikaw ay pala kaibigan. Amen? Lalo na pagka Krisyano, dapat ang Krisyano, wala kang pinipili. Di ba? Wala kang ini-expera. Kaya mong abutin anumang klase ng mga tao yung may madungis, anumang kanyang kalagayan sa kanyang buhay. Amen? Bilang tayo ay mga nag-evangelize, makihikayat, dapat ay hindi tayo pumipili ng tao. Amen? Isa kasi sabi nga ng mga karabendo sa Diyos ngayon ay ano nangyayari ay nagpapakat-pakat lang. Amen? Halimbawa, isang grupo na lang ngayon, hindi nila ang nakapokus. Ayaw nang makihalubilin doon sa ibang klase ng grupo. Amen? Totoo ba nangyayari? Nagkakaroon ng pagkat-pagkat, ang sabi doon. Hallelujah! Dahil doon, nakakaligtaan na yung pakikipagkaibigan sa iba. At yan din pagkahalimbawa, ito nangyayari sa mga church na yun, pagka mayroong bisita, minsan ay hindi natin sila binibigyan ng ine-entertain o binibigyan ng word of encouragement. Diba? At ano nangyayari? Alam nyo, pagka ganoon ang pakikitungo ng mga mananampalataya sa mga naging bisita, halimbawa sa church, minsan, iniisip ng mga tao niyan, parang hindi sila welcome. Ay, mga tao ay gusto laging sila welcome, di ba? Laging gusto ng tao ay sila ay papahalagahan. Ganyan ang nature ng tao eh. Pagka hindi sa pakiramdam nila, ay hindi sila welcome pa, ano nangyayari? Hindi na babalik yan, tataka kami sabi, may dumating, tapos ay susunod na linggo, hindi na bumalik dahil maaring napil nila sa kanilang sarili, sa pagdalo nila sa church na yon, ay hindi sila welcome. Amen? At kalbita sa church ngayon, maaring naiwasan yung mga bagay na yon dahil sa misang kanya-kanyang sarili na lamang ang naragal sa church. Ang sabi nga nung unang namin pastor, bisan pupunta sa church, yung hilahon na siya, yung bang sabi nga pilay na pilay pa. Parang pilay na pilay pa ay yung kanyang kalalagayan ay papano na yung mga makakata sa iba. Kung ginagano sa church na parang hilahon na o pilay pa yung mga paa. Di ba? Naintindihan niyo po? Yan sabi doon. Pero yung pagka pinakita natin sa kanila yung pagiging, tayo ay pagiging kaibigan sa kanila, ako po naniniwala ko sila babalik at babalik. Kasi may mga Kristyano na naghahanap na kung saan ay yung mainit, maalam ang pakikitungo sa pagkakapatiran. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin, Panginoon. Kailangan, ang sabi nga ay ipalaman natin
sa iba na welcome sila. At bigyan natin sila ng word encouragement. Hallelujah. Amen? Mga salitang makakapagparahas. Hallelujah. Para sa kanila. At pagka meron tayong sabi nga, word of encouragement, babalik sila. Pagka sabi, sister, balik ka. Ha? Di ba? Yung bang, misa kasi tayo, yung pagkakamayan, minsan bisan ng mga nagsasabi, pagka magkakamay tayo, nakatingin eye to eye. Sabi nakakamay, pero yung patingin malayo, ay sabi kinakailangan na madama. Ipadama yung pagkamay mo na mahal mo ang iyong kapatid. Ayun ay isang encouragement para sa kanila. Alam niyo pagka yung ang isang tao ay palakaibigan o masayahin, pag nakita ng tao yung pagiging masayahin mo yan, tiyak, nagkakaroon ng encouragement sila at nagkakaroon sila ng kalakasan doon pa lamang sa iyong itsura. Ayun pala yung magsalita pa. Di ba? Sister, mahal ka din nun. Di ba yung makarinig pa sa iyo? Balik ka, sister. Halika ha. At siyempre, kinakailangan pag may dumating dyan, bago pala sila pumapasok, meron talagang nag-entertain para dali sa upuan. Nakadalat ako sa Manila, no? Merong mag-aakay sa iyo sa upuan. Di ba? Nakikita mo natin, sa conversion, bakit yung ushers doon? Di ba naman ginagawa nila? I-welcome yung mga dumarating. At dahil ito, talagang ang mga tao ay nanabik pagka merong malakihang paghahamsam kasi dahil yung lagi yung maglalakad. Kami galing mga mga tutuloy, pwede kayo pumunta eh. Dahil lagi-lagi naman nangyayari. Pero alam ko, pagdala ko dun sa convention center, magbibigay ito ng alakasa sa akin. Amen. Yun lang naman yung ating hinahanap eh. Yung inahanda sa ating buhay ay papanatili yung kalakasan espiritual. Amen? Hallelujah. Sa pamagitan ng merong mga kapamaraanan ang Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan espiritual. Pangatlo, be faithful in service. Ang sabi sa Pahayag chapter 2 verse 10, magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong na buhay. Amen? Ang sabi ng bagong tapat, be faithful in service. Maging tapat sa paglilingkod. Amen? Hallelujah. Ito pala. Alam niyo sa amin pong pag-aaral na iniisip ko ano ba yung maaaring gawin para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Marami kasi mga tayong ginagawa para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos, sa mga pamaraan, pagbibigay, di ba? Ano pa? Marami tayong iniisip para yung hain natin sa Diyos ay maging katanggap-tanggap. Pero dito makita natin ang isa na number 1 na maaaring katanggap-tanggap at tatanggapin ng ating Panginoon ang ating ginagawa sa Panginoon, pagbibigay man yan o ano ba mga uri ng paggawa, paglilingkod sa ating Panginoon. Ang isa lamang kitin ng ating Panginoon, dumpas sa ipong ginagawa yon, ikaw ba ay nagiging tapat? Amen? Kaya sabi nga ng author, sabi maraming mga Kristyano na hindi mapapagkatiwalaan sa church dahil ang sabi doon, maraming hindi mapapagkatiwalaan. Una-una, na maaaring sabi nga hindi mapagkatiwalaan dahil sa, ang sabi nga ay absent. Hello? Yung pala yung maaaring mga mananampalataya na hindi napapagkatiwalaan, yung pa-absent. Lalo na po yung umabsent na yun ay merong parte nyo sa church. Anong sabi doon ay nagkataong absent. Ano nangyayari? Ang sabi doon, ito ay isang nakakasira sa gawain. Nasisira ang schedule. Amen pa kayo doon? Kaya dapat walang pa-absent na kagaya ni Tomas.
Alam siya, tagal na natin siya pakilig, tagal natin pastor. Noon, nagagawa nila ako ng mga schedule na. Yeah, nakakatakot bang i-assign yung tao yung dahil isang di maasahan na siya lang nasa oras? Amay po ba? Sabihin niyo, wala dito. Wala pa ako si Dabsen. Amen? Ano ba? Bakit ang sabi nga ay hindi natin mapapagkatiwalaan? Ang sabi doon, hindi lang sila pa-absent, kundi sabi, hindi ho sila nagpapahalaga doon sa kanilang schedule. Ano kaya ang pagka-absent? Hindi nagpapahalaga sa schedule. Ano kaya ating masasabi kaya natin yung tao yun ay tapat? Hindi. Hello? Sila, ang sabi doon, hindi nagpapahalaga pala. Sabi, at dahil sisira ang schedule, kaya napakalaga, yung talagang Kristiyano, mayroong totoong dedikasyon sa Diyos. Amen? Totoong mayroong paglalaan ng buhay sa Diyos. Kapag ang isang Kristiyano, mayroong totoong paglalaan sa Diyos. Amen? Katulad na sabi ko, meron siya, gumagawa siya ng may kasipagan at hindi niya binabayaan yung schedule niya para sa gawain sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kailangan ito. Hindi para kay pastor. Hindi para kay mga tao, kundi kailangan ito para sumulong at lumago ang gawain ng Diyos. Kinakailangan talagang mayroong sakripisyo. Amen? At makikita naman natin talaga sa kasaysayan ng Krisyanismo, talaga lumago lamang ang Diyos dahil sila ay mayroong totoong dedikasyon, sila ay mayroong totoong pagsasakripisyo. Hindi sila yung gumagawa ng may pagpili at yung paggawa nila ay hindi yung gusto nila yung magaan lamang na paglilingkod. Ay ngayon, iba ng Krisyano kasi noong una talaga may overnight pa. Magdamag. Meron, kaya sabi ko yung pagkakaiba ngayon, kunti-kunti na lamang. Meron pa pagkainip. Para bang wala pang kasiyahan yung kanilang ginagawa paglilingkod. Dapat mali, mahaba mang bigyan, dapat meron kasiyahan. Kasi laging puso at titingin natin. Amen. Ginagawa mo ito para sa Panginoon. At hindi sa tao. Di ba, Colossians chapter 3, verse 23? Ano sabi, yung mga kailangan sa paggawa? Napakinggan na rin natin yung katulong nyo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ito, dapat merong totoong dedikasyon. Pagka merong totoong dedikasyon, meron siya kasipagan at dahil doon, ang maging buwan nito, hindi katakatangang lalago ang church dahil sa iyong kasipagan sa Quezon, walang tapat. Diba? Naroon ko pala yung picture ni P.L. sa wala sa Riyaya. Bago pumasok, galing ng Candelaria. Walang tapat siya Quezon, pero naka-4, nag-aantay ng bayaran. Diba? Kaya sabi ko, kahit tamo pa rin ulit, tamo sa Romans chapter 12, magpakasipog kayo. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 5, talata kinakanta natin, magpakatatag, di ba? Maraming sumasagala, pero naunang salita doon ay magpakasipag kayo at magpakatatag. Amen? So, sabi na, bakit dapat tayong magpakasipag at talagang maglaan talaga ng oras para sa gawain ng Panginoon. Sabi ng Ephesians chapter 15 verse 16, sapagkat ang panahon ay masama. Amen? Amen. Kaya sabi nga ng ilan po dating mga kapatid, hindi na kinakailangan tayo ay magpatumpik-tumpik pa. Amen? Kung tayo ay sa Panginoon na naman tayo. Hello? Bakit? Ang reward naman sa inyong paggawa ay hindi naman magmumula sa pastor. Amen? Kayo gagawa sa iyong paggawa ay walang ibang mismo magbibigay ng reward kundi ang Diyos, hindi si pastor. Dito sa lupa, ang tungkulin lang ng pastor mag-assign. Amen. Tungkulin lang ng pastor mag-assign
Pero yung reward ay ang Diyos ang magbibigay. Kaya sabi rito, magtapat ka hanggang kamatayan at ikaw ay bibigyan ng putong ng buhay. Ilang putong nga sa ating pag-aaral, ilang putong na ibinibigyan ng Diyos? Sa sino magtapat at sino magtatagumpay? Ano mga putong na yun? Ang dami niyan. At alam mo kung bakit ang mga Kristyano ay naglilingkod dahil ang kanila inaasam-asam lamang sa buhay na ito ay yung reward na mula sa ating Panginoon na hindi kukupas, hindi magkalaho, hindi nang bubulong, kundi ito, regalong ito, reward na ito ay pang walang hanggan. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Bakit siguro, makimaratag ang mga Kristyano dahil doon natin. Amen? Hallelujah! Pakina tayo. Madali na. Be faithful, pangatlo. Be fruitful and selfish. Yan. Be fruitful in soul winning. Anong Tagalog na yan? Maging mabunga. Maging mabunga para sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Amen? Sabi sa John, chapter 15, verse 16, ang sabi ng Panginoon, ako hindi nyo hiniram, ngunit kayo hiniram ko, at akin kayong inihahalan upang kayo magsiyaon. Go yet. Sabi na, at magsipamunga at manatili at ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay sa inyo. Sabi ito. Sabi ng Panginoon, hindi kayo pumili sa akin. Ako pumili sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. So, dito sa verse ito, makita natin na ang Panginoon ay naghahanap ng bunga. Naghahanap ang ating Panginoon sa mga anak ng Diyos ng maraming bunga. Ay ba, ilan ang bunga niya? Ilan na ba naakay niyo sa Panginoon? Dito ba dito ang bunga ng iyong naakay sa Panginoon? Pero kung titignan natin, pag sa'yo bunga, maraming bunga, bunga ng Espiritu, bunga ng mabuting gawa. Amen? Bunga ng pagiging mabuting Kristyano, pero dito ang inaat ng Panginoon, bilang ay tinawag na ating Panginoon na maging tag-akay, ang Diyos ay naghahanap ng bunga ng iyong naakay para sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah! Be fruitful and soul winning. Inaasahan ng Diyos. Kaya sabi, ano kaya yung bakit kaya mga, alam natin ito, ang dami mga salita, kumain ng ating Panginoon, na tayo ay mamunga. Kaya sabi dito, siyempre, bago tayo mamunga, kinakailangan humayo. Kaya nga, doon sabi ko sa inyo, kung walang paghayo, walang bunga. Amen. Pag may paghayo, may magiging bunga. Ay kahit nga sa isang daan na siran mo, isa lang ang dalawa naligtas eh. Malaki na reward sa Panginoon. Ito mo isa lang ang naligtas eh, di ba? Ang sabi doon, libo-libo ng anghel ang nakakatuwa sa langit. Dahil sa isang tao na makasalanan, nagsisi at nanumbalik sa ating Panginoon. Amen! Hindi man madala mo doon sa isang daan mong nasiran, isa lamang o dalawa yung tumanggap, naniwala. Amen? Ang nakakatuwa dito, hindi lamang ang mga anghel ng Diyos ang nagagalak at higit pa nagagalak ang amang salanin dahil sa isang taong makasalanan at nagsisi, tumalikod sa kasalanan at nanumbalik sa Diyos. Amen po ba? Alam natin ito. Kaya nga lang, sabi nga, maraming lamang na tiyak, sabi nga, nasalita ng ating Panginoon, ang kanyang salita ay hindi babalik na wala bunga. Diba? Yun yung pangako na ating Panginoon, hindi babalik na wala bunga. Alam niyo ba yung mga talata, kung saan yung talata yun?
Ang problema lamang kung bakit, ang sabi nga, hindi lumalago ang church dahil lang sa, ang sabi nga, ang mga Kristiyano ay may mga personal interest lang. Amen? May personal interest. Sasabihin na paano naman ako? Paano naman yung pamilya ko? Sa sandali ako'y nagpasya na maglaan ng oras para sa soul winning. Di ba? Maraming hadlang. Kung bakit hindi nabumunga yung ating soul winning. Siyempre, sabi, napakaraming hadlang. Lalo ngayon sa ating panahon ngayon. Ano hadlang ngayon? Mga busy. Di ba? Mga busy ang tao ngayon. Lalo ngayon papasko. Ang focus na kaisipan ng maraming tao ay sa darating na Christmas. Ano ba yung hadlang? Ang sabi nga talagang, ano hadlang sa pag-akay ng mga kaulwa, talagang walang interest na makakay. Yung pala, dahilan, ano di ba? Kung bakit hindi natin magunga, hindi nakakahayag, hindi natin magunga dahil wala talagang interest sa larangan ng pag-aakay ng mga tao na wala pa sa atin. Wala interest. Puro kahit, pag wala interest, kahit siguro basta bahay nila mga tao na pang ilagay mo sa akin, pag walang interest, hindi ang gagawa, hindi siya kikilos. Kaya dapat ay, kaya nga sa ating pagdalo lagi, yung ating hinahanap ay matas tayo ni Lord doon sa kanyang istasyon. Amen? Matas tayo ni Lord. Ang mga tagapangaral dito ay kamay lamang o bibiglaan ng Diyos para yung mensahe na nais iparating ng Diyos sa mga tao, mahal lamang, pero nasa banal na espiritu pa lamang, sa banal na espiritu pa rin ang pagkukumpikto sa tao kung meron pa siyang conviction. Di ba? Isa kasi, ang tao minsan, sabi nga, may konsensya, pero sa walang konsensya. Konsensya. Sabi natin, pababawin natin. May konsensya. Huwag conviction, hindi malalim pa. Pag konsensya, yan ay alam-alam ng tao. Pag nakonsensya na siya. Kaya ito lang yung parang gusto sabihin sa atin ng Panginoon ay, lalo na sa ganitong katuruan at maling papakinggan. Maaaring sinasabi lang natin, Panginoon, makonsensya ka naman. Diba tayo lalabas, makikinig lalabas, parang wala, ay dapat konsensya. Conviction nilo. Amen? At maganda ron, kapag ka ang Holy Spirit, ano po kung may kahit hindi utusan. Amen? Gagawa at gagawa ka na hindi na pipigilan. Kung mahirap yung Holy Spirit na, matindi ang kalaban yun. Hindi ka mapapalagay. Pag hindi may konsensya na dapat gawin yun, hindi ka mapapalagay. Amen? Kaya ngayon, napakinggan natin yung isahan ito. Paglabas natin, dapat meron tayong mga tao na nais natin dalhin sa Panginoon. Ang pinag-aaralan natin dito, yung paghayo, yung pag-ibisyon, na kung saan kahit hindi ka papunta sa iba't ibang lugar, ang sabi nga, dito pa lamang ang dami na nating mimisyonin. Pamilya na lang natin, amen? Kapitbahay natin, hindi paligtas, nakakahalubilo, mga kaibigan, ang dami pang nangangailangan ng kaligtasan. At alam niyo ba, para sila maligtas, alam niyo, ang sagot lamang ay ikaw. Amen? Ikaw ang kasagutan. Kaya matitiyaw ka ng ating point, sabi, mula ngayon, hindi na kayo mangingisda. Gagawin ko na kayong mga mamalakayan ng tao. Diba? Diretso na. Hindi lang tayo focus lang sa isang gawain ganun. Dapat iba't ibang paraan ang paglilingkod sa Diyos na naranasan natin. Amen? Hallelujah! Naranasan niyo ng mga pastor, ng mga humahayo. Mga pastor, mga leaders na humahayo, minsan ikaw na song leader, ikaw pa ang gitarista, ikaw pa ang MC, ikaw pa ang song leader. Naranasan na yun. Hello? Dapat maranasan natin. Hindi, sabi nga ay, kung tayo po ay naghahangad, masumulong ang Diyos, kinakailangan na sabi ay, magsikap tayo.
Ano pa sabi doon? Palagahan. Yan. Hindi dapat, sabi nga ay kaligtaan yung pag-aakay ng mga kaluluwa. Dapat kahit saan tayo pumunta, nasa ating puso, na ang hangad natin, ma-share, maipabot natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Amen? Pagpapahalaga sa mga tao, wala pa ang Kristo. Sabi niya, kailangan din natin, sabi doon, sa kasunod sinabi doon, ano man ang hingin sa Ama ay pagkakaroon sa inyo. Kasi ay isang kasagutan, kasiguraduhan ng kasagutan sa panalangin, ang sabi nga ay pagsunod sa Kanya. Amen? Sabi, hindi ang Diyos nag-aatubiling tugunin ang inyong mga panalangin dahil sinusunod natin ang Kanyang utos. Ano ba ang utos ng ating Panginoon? Going to preach the gospel to all nation. Amen? Dapat alam natin yan bilang mga Kristyano at yun ang command ng Diyos sa atin. At pagka ginawa natin yun, prayer, ang sabi, hindi katakatang lalago ang church. At ang sabi po, ang resulta nito, pag ginawa natin ang paghayo, lalago, ang resulta nito, tayo po ay matatawag na mga matatalino. Kawikaan, chapter 11, verse 30. Ang sabi, ang pagtas ay humihikayat ng kaluluwa. Diba? Yung pala yung bakit tinawag na pagtas. Nangihikayat siya ng kaluluwa. Pagka pala ito ay nang-aakay ng mga kaluluwa, isa, matatawag kang isa doon sa matatalino. Sa kabilang parte, kapag ikaw pa rin nangihikayat ng kaluluwa, hindi ka matatawag na isang matalino. Amen? Dahil wala mga tao sa mundo na sinasabi ng Biblia, mangmang at matalino. Di ba? Okay? Kaya sabi, sino matalino? Marami matalino sa mundo. Pero kapag sa larangan ng pag-akay, sino mangmang? Amen? At yung mga nag-aakay, mga kaluluwa, yun lamang ang matatawag na matalino at higit kung bakit ang tawag na matalino dahil sinusunod niya ang utos ni Kristo. Amen po ba kayo? Sino gusto ng Baguhan Church? Ito yung nabago itong mensahe ito. Malimit ng mga pakinggan. Ang kailangan lang na dapat gawin ng manampalataya ay yung pagsasagawa. Ang dami. Ngayon, maganda ngayon na makipaghelyo kasi Christmas. Di ba? Ang isip ng tao ay katukol sa Diyos. Kaya itong salita ng Panginoon, ito ay isang maganda na yung Christmas ang paraan dahil bukas ang mga kaisipan ng tao. At bukas, dahil bukas ang kaisipan ng tao, bukas ang kanyang salita. At dati ngayon, ang tao naman ngayon hindi na ignorant. Amen? Sa cellphone pangalaan, may mga nagmi-minister na eh. Di ba minister? Cellphone pa lamang, nagmi-minister na yan. At hindi na matatawag ng mga ignorant ang mga tao pagka ang Diyos sa salita ng Diyos sa pag-usapan. Bukas na sila. Amen? Kaya nga sabi, tignan ninyo, sabi ng ating Panginoon, hinog na ang anihin. Marami nga anihin, pero kukunti ang nagagapas. Kukunti. Kaya nga ako ipinalagan ni Pastor Joel. Dahil ako'y sinabi ko sa kanila na ako'y ayaw ng pabalikin ng doktor sa PGH. Ayaw na akong palisin. Nasa 6, yung sukat ay nasa 6 na dati, 4. Ako pinag-pray ni Pastor Joel na sabi niya, dahil nga kakaunti ang malaki ang ani, kakaunti ang pag-ani, ang kanyang prayer para sa akin, hindi mabawasan ang mga magagawa ng Panginoon. Dahil kukunti ang mga magagawa ng ating Panginoon. Ay, kakunti ang sabi ko. Hallelujah. Sabihin talaga nakakapanginayan kung ang mga kamanggagawa ay mababawasan ka. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Talagang namaras din ako ng abig-kabila, trials, testing sa aking buhay. Salamat at merong ginagamit ng Diyos na nagpapalakas pa rin sa akin. Amen. Amen.
Kagaya pangalawa kong ginagamit ng ating Panginoon sa lalo sa panahon ngayon na naroon ng pagdidisyo kasi gusto na nga akong inaantay na nga. Ito kasi yung ayaw ko ng pa-opera. Kaya lamang medyo ito yung natutulog para ma-opera kasi pag tumaas ang creatinine ay tataas yun. Ang sabi nga, maaaring mangyari yan. Kaya tataas ang creatinine, dialysis. Napakahirap yun. Sabi nga nila tatay, mahirap pong opera, pero mahirap pa rin yung dialysis. Diba? Sipin mo, sa isang linggo, 3 beses kang, kasi hindi yung mga kasama mo. Dapat may driver ka doon. Hindi ka na, mahirap yun. Kaya talagang ang Diyos, hanggang ngayon ay, sabi nga ay talagang may mga testing pa rin. Amen? Hindi mo wala yung testing ay. Sa ating buhay, may kanya lamang testing. Iba't ba pagsubok? Pero pagkakagawa sa atin, tayo meron Diyos na pinagtitiwalaan na mas higit ang ng bagay na mabuti at tama para sa kanya. Kaya ang gagawin ko, ang ginagawa ko na lang, kahit nangyari sa akin, na-opera, tatlong opera eh. Lord, sa iyo ko rin pinagkakataon ng buhay ko. Ikaw nang bahala, ikaw nang bigay ng buhay sa akin. At sabi ko lagi sa Lord, hindi pa rin tapos ang misyon ko. Gusto ko pa rin paggamit sa iyong ministeryo. Amen? Dahil kita ko yung kalagayan na sabi niya ay marami ang ani, kaunti mga ani. Gusto ko maging kasangkapan pa rin ako ng ating Panginoon para mahayag ang kanyang salita. Amen? Kaya, sama-sama tayo. Amen? Sama-sama tayo. Yan ang isang susi ng paglago ng simbahan, tulungan. Amen? Naalala ko yung turo ng pastor pa ano daw pagkakain ng bahay? Kaysa doon sa tirahan. dapat tayo doon sa bahay, hindi doon sa tirahan. Purihin natin, meron po nga natin tudan. Ito po yung nagbigay po ng challenge sa inyo. O diba, dapat isipin natin kung ito nagbigay ng challenge sa inyo para maging matatag kayo, dapat alam nyo na kayo ay mga missionary, mga evangelism. Amen? Mga sugo ng ating Panginoon at magagawa din ng bagay nito. At alam mo, layunin ang pagkatawag ng Diyos ay ganapin ang misyon ni Jesus sa pamamagitan mo. Nagpapatuloy ang misyon ni Jesus sa pamamagitan mo. Ako, natin lahat. Purihin ang Diyos. Tayo po dadang sa breaking of bread.